Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa pagkukumpisal. Bakit nga ba nagkukumpisal ang isang Roman Catholic? At paano nga ba yung tamang pagkukumpisal? Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video para iyong manawaan kung bakit nagkukumpisal ang isang Roman Catholic at paano ba yung tamang pagkumpisal sa isang pari. Pinakauna mga ka-immortal, kaya nagkukumpisal ang isang Roman Catholic para makapagbawas ng kasalanan kahit na hindi natin alam, tayo muli ay magkakasala nang hindi natin alam dahil nga nasusulat sa banal na aklat na ang tao ay nagkakasala hindi lamang 10 bisis sa isang araw. Kaya tayo ay nagkukumpisal para makapagbawas ng kasalanan. Katulad ng paliligo natin araw-araw, tayo ay naliligo araw-araw para maalis ang ating dumi sa katawan. Kahit alam natin na kahit tayo ay mag-ingat, tayo ay madudumihan nang hindi natin alam. Pero tayo pa rin ay naliligo araw-araw. Yan po ang kahulugan kung bakit nagkukumpisal ang isang Roman Catholic. At kung paano naman magkumpisal, dapat po bago tayo magkumpisal, dapat tayo magsimba at ating pagnilayan, isipin yung mga nagawa nating kasalanan. At pagkatapos natin isipin yon, magdasal, isulat natin yun sa papel para hindi natin makalimutan. At pagkatapos, pipiliin natin yung pari na ating pagkukumpisalan. Dapat natin siguraduhin na yung isang pari ay hindi poses sa mga maruming espiritu. Dahil nga sinabi nga ni Jose Siqueya, ang pinaka-head ng exorcism, na maraming pari ang poses sa maruming espiritu dito sa Pilipinas. Kaya marami daw siyang pari na isinasalang niya sa exorcism para mapalayas yung mga maruming espiritu. Bakit ba nasabi ni Jose Siqueya na isang direktor ng exorcism ng Roman Catholic dito sa Pilipinas na maraming pari ang poses? Dahil kahit po sa social media, nakikita natin na sa lumang Pilipinas, ang kasalukuyan administrasyon ay kanilang sinusuka. Isinusuka po yan ng mga kaparian, ng mga madre. Pero mula po na magkaroon ng issue sa flood control sa mga maleta at makita natin may mga nag-viral na mga pari, mga obispo na nabigyan ng maleta na galing sa flood control, biglang ang bagong Pilipinas ngayon ay pinagtatanggol na ng kaparian, ng mga CFD, ng mga Catholic Faith Defender. Pinagtatanggol na sila ng mga madre. Hindi natin maiwasan na mag-isip na baka ito yung sinasabi ni Jose Siqueya, ang direktor ng Roman Catholic sa buong Pilipinas sa exorcism, na maaring maraming madre at pare ang poses sa karangyaan, sa pera at kapangyarihan. Kaya nasabi ito ni Jose Siqueya. At marami rin pare na poses, alipin ng alak, ng droga. May isa pang ang viral na pare na inamin niya na siya ay drug addict at hindi daw masama ang magbenta ng droga. Ang katulad nitong pare ay isang poses, at kung ikaw ay magkukumpisal sa kanya, maaari yung maruming espiritu na nakaposes sa kanya, na nakasapi, maaring sumama at maaring masapian ka rin. Kaya dapat iwasan na makapagkumpisal sa isang pari na poses. Dahil mismong direktor na si Jose Siqueya ng Roman Catholic ang nagsabi na dapat layuan yung mga taong poses, pati na yung mga taong
nakikipag-usap sa mga maruruming espiritu, sa mga kaluluwa, sa mga taong alipin ng bisyo dahil sila ay mga pusis ng mga ruming espiritu, kaya dapat silang layuan. Ngayon kung tayo ay lalapit at doon pa magkukumpisal, mali na po yun, mga kaimortal. Mga kaimortal, ginawa ko ang aking video hindi para manira, kundi para magturo kung paano yung tamang pagkukumpisal at kung bakit ba kailangan natin magkumpisal. At kung sakali man na inabutan mo ang katapusan ng aking video, pwede ba akong makahingi ng isang like? At kung hindi ka pa man nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe sa aking YouTube channel, Den Immortal TV. At sana mga ka-immortal, tulungan niyo ako na ipagdasal natin ang ating kaparian na mga pusis sa mga maruruming espiritu, na sana sawayin sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, at sana mapatawad sila sa kanilang mga ginagawa dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang nagagawa ng mga kasalanan. Lalo pat maraming pari, obispo yung involved sa flood control. Sila po ay inaakusahan na nakinabang sa malita, sa mga basura, sa flood control. Maraming salamat po. God bless all. Ingat tayo lahat.